ayaw nila kay Duterte. Yung Ang simbahan. si Presidente Duterte. Sa tingin ko, lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest Alright. na question niya, lahat yan nagsama-sama ngayon ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig kong sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorten niya yung requirement ng birth certificate para sa first time na nagtatrabaho. So marami siyang ginawa apart from yung usapan sa droga at saka sa pagsolba with finality yung 50 at that time it was 53 years of the CPP, NPA, NDF. So pag pinagsama mo to, makikita mo talagang payback ang nangyayari ngayon. At sinasama yung anak. Pati yung build maganda eh. Oo, pati yan. Yung infrastructure development, maganda. Maganda ang plano. Kaya nga nung tumakbo yung anak, lahat tayo nag-ambisyon dun sa continuity. Na matuloy, yung build. Kasi yun ang kailangan natin. Imaginein mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon, wala na yan. So, mahalagang parte ng kasaysayan natin, yung nagawa ni Duterte. Yun nga lang, si Duterte outlier. Hindi, kampanya, kailangan mo ng pondo. Hindi siya humingi ng pondo dun sa mga nandito sa Metro Manila, sa NCR. Ang tumulong sa kanya, Mindanao. Late siya sa ball game. Hindi siya nag-rely on political world leaders. Dadalawa lang ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Bakit ayaw ng mga movers and shakers dito sa national ang matandang Duterte? Kasi iba siya. Hindi siya katulad nila. Na hindi sa yumukod, hindi sa lumuhod? Yes, Ganun yes. ba? Oo, hindi nang hingi, hindi walang... So, totoo pala yung parang, Bisaya ka eh. Hindi, pero actually, masakit nga yan eh. Dahil, nakita mo naman yung pagbabago. Ano ba ang hahanapin mo? Kahit na yung crisis na ginawa ng Mauti, na-handle niya ng tama eh. Kung sa panahon ngayon, baka nagkaubos-ubos na yung lahat doon, di ba? Kahit sa COVID, wala namang perfectong leader sa COVID eh. Pero he made the hard decisions. Ang importante sa leader kasi, you make the decision. Yeah. You don't allow anybody decide. else. Yeah. At siya ang sisisihin. Consistent siya dun sa Senado. Sinabi niya, tungkol sa war on drugs, ako sisihin nyo, wag yung mga tao ko. The buck stops at me. That's right. Ma'am, pwede ba nating brutally frank aminin na ang hypocrisy ay nananaig dahil sa mga politiko at sa oligarkiya? Oo. Ever since naman yan ang problema ng Pilipinas eh. Yung uri ng politiko natin at uri ng oligarkiya na may control sa politiko. O kung titingnan nyo, sa bawat eleksyon, ang oligarkiya napakahalaga, lalo na pagdating sa fund donors. No? Napaka-importante yan. Merong matitinong oligarkiya. At merong oligarkiya na sabihin na natin kailangan ma-return on investment ang ginastos sa iyo. Ayun ang problema, no? Nasisira yung spirit ng true leadership. Kaya yung issue na dapat may public finance sa kampanya, parating sinasabi nun. Kasi doon sa ibang bansa, may state funding. Pero wala tayong political party eh. Yung political party natin nakre-create, nawawala tuwing eleksyon. Multi-party system tayo. Hindi tulad ng ibang bansa, dalawa lang. Mas maganda dun dalawa kasi kontrolado mo lahat eh. Tapos may training kung hindi ka nasa posisyon, yung hindi sa posisyon, para siyang shadow government na natututo. Okay, malalim to, Idol. Ang bakit ayaw ng ilan kay dating Presidente Digong Duterte? Imperialismo ang pinag-usapan
usapan dito, Imperial Manila, kumpara doon sa probinsya. Ayaw ng mga oligarkiya kamo nga at ni Profesora. Pero after that, kasi hindi sila makaporma kay Digong, kaya nanay yung galit sa kanila. After 6 years, talagang suportahan nila ayaw kay Digong. Pero